Sura As-Saff, ang magkakahanay, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Lumuluwalhati sa Allah ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O kayong mga naniniwala, bakit kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi naman ninyo ginagawa sa inyong mga sarili? Kasuklam-suklam sa paningin ng Allah na kayo ay nagsasalita ng mga gayong bagay na hindi naman ninyo ginagawa. Katotohanan, minamahal ng Allah yaong mga nakikipaglaban sa kanyang landas ng magkakahanay na wari bang sila ay muog na binigkis ng matatag. At banggitin mo, O Muhammad, nang si Moises ay nagsabi sa kanyang mga mamamayan, O aking mga mamamayan, bakit hindi nyo ako niyayamot gayong inyong nalalaman nang may katiyakan na ako ay sugo ng Allah sa inyo? Kaya, nang sila ay lumihis mula sa landas ng Allah, inilihis din ng Allah ang kanilang mga puso mula sa patnubay. At hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong suwail. At banggitin, nang si Jesus, anak ni Maria, ay nagsabi, O mga anak ni Israel, katotohanan ako ay sugo ng Allah sa inyo. Nagpapatunay sa Torah na ipinahayag ng una sa akin at nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko na ang pangalan ay Ahmad. Ngunit nang siya, Muhammad, ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan, sila ay nagsabi, ito ay isang malinaw na salamangka. At sino ba mapaggawa ng kamalian nang higit kaysa sa isang naglulubid ng kasinungalingan laban sa Allah? Bagaman siya ay inaanyayahan sa Islam at hindi pinapatnubayan ng Allah ang mga taong mapaggawa ng kamalian. Sila ay naghahangad na pawiin ang liwanag ng Allah sa kanilang mga bibig. Ngunit lulubusin ng Allah ang kanyang liwanag bagaman ito kinamumuhian ng mga di naniniwala. Siya ang Allah ang nagpadala ng kanyang sugo, si Muhammad, ng patnubay at reliyon ng katotohanan, upang ito ay gawing matagumpay ng higit sa lahat ng reliyon, bagaman ito kinamumuhian ng mga musyrik o mga nagtatambal. O kayong mga naniwala, nais ba ninyong kayo ay aking gabayan tungo sa isang kalakal na makapagliligtas sa inyo mula sa mahapding parusa? Na kayo ay maniwala sa Allah at sa kanyang sugo, at kayo ay magpunyagi sa landas ng Allah sa pamamagitan ng inyong yaman at ng inyong mga sariling buhay. Iyan ay higit na nakabubuti para sa inyo, kung ito ay inyo lamang nababatid. Kanyang patatawarin para sa inyo ang inyong mga kasalanan, at kayo ay papapasukin sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. At sa mga magagandang tahanan sa hardin ng Eden, paraisong walang hanggan, iyan ang dakilang tagumpay. At pagkakalooban din kayo ng iba pang pagpapala na inyong minamahal, isang tulong mula sa Allah laban sa inyong mga kaaway, at isang nalalapit na tagumpay, at magbigay ng magandang balita, O Muhammad, sa mga naniniwala. O kayong mga naniwala, maging tagapagtaguyod kayo sa landas ng Allah, tulad ng sinabi ni Jesus, anak ni Maria, sa kanyang mga disipulo. Sino ba ang aking mga tagapagtaguyod para sa landas ng Allah? Ang mga disipulo ay nagsabi, kami ay mga tagapagtaguyod ng Allah. Kaya ang isang pangkat mula sa mga anak ni Israel ay naniwala at ang isang pangkat ay di naniwala. Kaya aming tinangkilik yaong mga naniwala laban sa kanilang mga kaaway at sila ay nangibabaw.